Kabanata 76. Alyansa ng mga bayani. Bagamat namula ang mukha ni Jacob habang nakatayo siya sa malapit, wala siyang lakas ng loob na magsabi ng anuman sa kanyang sariling pagtatanggol. Tama si Paul. Kung ang isang pamilya ay umaasa sa isang babae, anong klaseng pamilya iyon? 6 na taon na ang nakalilipas, nang may nangyaring malaking bagay kay Winifred, hindi magiging ganito kalala ang mga pangyayari para sa kanilang pamilya kung naging mas matapang si Jacob. Sa nakalipas na 6 na taon, kinailangan ni Winifred at Blair na magdusa ng malamig na tingin at sarkastikong pananalita mula sa pamilya siya. Bagamat napakasama ng loob ni Jacob tungkol dito, hindi siya nakahanap ng lakas ng loob na hamanin ang sarili niyang pamilya. Kaya naman, tinanggap niya ang lahat ng masamang nangyari sa kanya at sa paligid niya. Maging ang kanyang asawang si Helen Cole ay may mas matigas na personalidad kaysa sa kanya. Anong klaseng lalaki siya para hindi maprotektahan ang kanyang asawa at anak na babae? Nabigyang katwiran nito kung bakit naging malupit ang pakikitungo sa kanya ni Paul bilang kanyang biyenan. Minsan, kahit si Jacob ay minamaliit ang sarili. Panunuurin ko ang fighting competition sa flower boat, sabi ni Paul na masama ang tingin kay Christine. You lot can stay here and watch the dragon boat rowing competition by yourselves. Nagkataon na si Brent ang in-charge sa security ng flower boat ngayong taon. Makakakuha siya ng ilang ticket para sa atin. High face lighting up, dali-daling kinuha ni Stephen ang phone niya. Lolo, tatawagan ko agad si Dad para kumuha ng maghahatid ng ticket sa atin. Ipaghanda mo siya ng 4 na ticket para sa atin. Lumingon si Paul kay Pierre at Jacob. Kasama rin kayong dalawa sa amin. You should take this opportunity to watch and learn how to be more of a man. Nanatiling tahimik sina Jacob at Pierre. Habang si Jacob ay tunay na walang imet, si Pierre ay hindi mapakali na magsabi ng anuman. At saka, gusto niyang humanap ng dahilan para makalayo sa flower boat. Ngayon, dahil sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangan pang gumawa ng dahilan. Dahil nagsalita na ang matanda, natural na walang lakas ng loob na tumanggi si Pierre. Samantala, si Holly Cole ay tila nasa sabik din. Dad, hilingin mo sa aking nakababatang kapatid na kumuha ng extra ticket. Gusto ko ring manood ng fighting competition. Isang galit na Christine ang hinampas si Holly sa likod ng kanyang ulo. Babae ka. Bakit mo ba sinasali ang sarili mo sa mga ganyang bagay? Lagi ka nalang tomboy simula pa nung bata ka. Hindi ba pwedeng mas ladylike ka? Kung naging kayo, sana kasal na kayo ngayon. At huwag maging isang solong babae sa edad na 40 na manatili dito sa amin at panoorin ang Dragon Boat Rowing Competition. Jacob, Pierre, kung ayaw mo, hindi mo rin kailangang sumama sa kanila. No way. Helen doesn't have to come, but Pierre and Jacob must come with us, galit na sabi ni Paul. Kitawa-tawa para sa isang lalaki na dumikit sa mga babae at gumawa ng mga boring na bagay sa buong araw, hindi ito lalaki. Si Christine ay nahahalatang nabalisa na hinampas ang kanyang sakle sa lupa. Paul Cole, anong ibig mong sabihin dyan? Mababa ba ang tingin mo sa mga babae? Bakit hindi mo sinabi ang mga ganyan noong sinusundan mo ako ilang taon na ang nakakaraan? Nasusuka ka na ba sa akin bilang asawa mo? Noon, para makuha ang atensyon ko, araw-araw kang namumulot ng dumi sa harap ng bahay ko. Tinubukan mo pa akong kumbansihin na mag-ani ng cauliflower kasama mo. Noon, ikaw. Parang nasa cloud9 ka, bakit hindi mo sinabi na bored ka? Walang imek ang lahat. Biglang namula ang mukha ni Paul. Talagang naglakas loob ang matandang babae na ito na sabihin ang kanyang isip. Nagsalita pa siya tungkol sa pag-aani ng mga cauliflower nang walang anumang hadlang. Nakaramdam ng awkward ang lahat sa paligid nila. Samantala, dilat na dilat ang mga mata ni Blair habang nalilitong tumingin kay Christine. Lola, bakit nag-harvest ng cauliflower si Lolo? Nandoon ba kayo para mag-enjoy sa view ng mga bulaklak? Mabilis na tinakpe ni Winifred ang bibig ni Blair gamit ang kanyang kamay. Dahil sina Paul at Christine ay mukhang magsisimula silang pisikal na makipaglaban anumang oras ngayon, si Pierre ay nagmamadaling sumang-ayon na panoorin ang Dragon Boat Fighting Competition. Kaya naman, walang choice si Jacob kundi ang tumango at sumang-ayon din dito. Sa huli, naghiwalay sila sa 2 grupo. Habang sina Winifred, Christine, at ang iba pang mga babae ay nanatili sa Brunswick Road para panoorin ang Dragon Boat Rowing Competition at tangkilikin ang tanawin ng mga bulaklak sa kanilang paligid. Sina Paul, Pierre,
at ang iba pa ay pumunta sa Flower Boat para panoorin ang Dragon Boat Fighting Competition. Maya-maya pa ay dumating na si Tyr at ang tatlo pa sa Flower Boat. May nakita silang malaking bangka na pinalamutian ng mga ilaw at sariwang bulaklak na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ito ay tila napakamaligaya at masigla. Pero iba talaga ang Flower Boat na iyon? Nag-aalalang tanong ni Tyr. Tama, sagot ni Stephen. Talagang binago ito mula sa isang lancha. Ang Dragon Boat Fighting Competition ay isang tradisyonal na kaganapan na ginanap noong Dragon Boat Festival sa Riverville City. Ito ay dating isang normal na bangka, ngunit ito ay binago pagkatapos maitatag ang Riverville City Alliance. Upang maisulong ang ating kultura at mga disenyo ng arkitektura, binili ng Riverville City Alliance ang Marangyang, segunda manong ferry na ito at ginawa itong flower boat na ito ngayon. Nang pag-usapan ni Stephen ang tungkol sa Riverville City Alliance, tila ipinagmamalaki niya. Tyr, kung alam mo kung gaano kahanga-hanga ang Riverville City Alliance, mamamatay ka sa pagkabigla, dagdag niya. Ang Riverville City Alliance ay ang pinakamakapangyarihang alyansa sa Riverville City sa mga nakaraang taon. Ito ay pinamumunuan ng apat na pamilya, ang pamilyang Collins, ang pamilyang Wallace, ang pamilyang Xander, at ang pamilyang Quinton. Sa ngayon, malapit sa 80% ng pinakamalalaking pamilya at kumpanya ay miyembro ng alyansa. Ito rin ay itinuturing na napakalakas sa buong Riverdale Province. Pagkatapos ay iniba ni Stephen ang paksa na nagsasabing, kung ang Martial Arts Academy ng aming pamilya ay tumatakbo pa rin, kami ay naging bahagi din ng alyansa. Napasinghap si Tyr sa kanyang puso. Mukhang labis mong hinahangaan ang Riverville City Alliance. Ganun ba? It's not admiration. It's respect. It is a passionate man's respect towards expert fighters and an alliance of heroes. Ang walang kwentang duwag na tulad mo ay hinding-hindi maiintindihan ito. Alyansa ng mga bayani, tanong ni Tyr. Siyempre, iyon ay kung ano ito, sabi ni Stephen, nagsasalita ng animatedly. Taon na ang nakalipas, isang kontrabida ang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa Riverville City. Kahit sinong bata ng mga karinig ng pangalan ni Patrick Reynolds ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ingay sa gabi. Paglaon, ang apat na pinakamalaking pamilya sa Riverville City ay bumuo ng Riverville City Alliance upang alisin ang masamang Patrick Reynolds. Kung hindi nila ginawa iyon, ang mga mamamayan ng Riverville City ay nabubuhay pa rin sa paghihirap. Tumanggo si Paul bilang pagsang-ayon. Talagang masama si Patrick Reynolds. Dapat kong sabihin na malaking pabor ang ginawa ng Riverville City Alliance sa mga mamamayan ng Riverville City. Mukhang malalim ang iniisip ni Tyr. Ang alyansa ng mga bayani na sinasabi mo ay muntik nang mapuksa ni Patrick Reynolds nitong mga nakaraang araw. Ngayong nakabalik na si Patrick Reynolds, ang alyansa ng mga bayaning pinag-uusapan ng mga lalaking ito ay lubusang nalulusaw kung hindi tinulungan ni Tyr ang pamilya Collins. Naiinis na tingin ni Stephen sa direksyon ni Tyr. Bakit ko pa sinasabi sa isang duwag na tulad mo ang lahat ng ito? Ang hilig ng mga tao ng Riverville City ay hindi isang duwag na tulad mo na hindi man lang manggahas na pumasok sa fighting ring ay mauunawaan. Noon, nakarating na silang apat sa flower boat. Nang makuha na nila ang mga tiket kay Brent Cole, nagsimula silang apat na sumakay sa flower boat. Kabanata 77. Bangka ng Bulaklak. Bagamat ang flower boat ay binago mula sa isang segunda manong lancha, ito ay mukhang napakamarangyang sa loob. May isang malaking lounge na dating ginamit bilang ballroom. Ang dalawang palapag na bumubuo sa lounge ay wala ng laman at isang fighting ring ang nakalagay sa gitna. Sa mga upuan na matatagpuan sa lahat ng apat na gilid sa paligid nito, ito ay tila isang mini sports center. Nang dumating si Tyr at ang tatlong iba pa, marami na ang mga upuan. Sa kabuuan, may sapat na upuan para sa humigit kumulang 300 miyembro ng audience. Karamihan sa mga taong maaaring sumakay sa flower boat upang obserbahan ang Dragon Boat Fighting Competition ay mga makapangyarihang tao sa Riverville City. Ang isang tiket sa huling hilera ay nagkakahalaga ng 10,000 libo. Dahil dito, ang mga organizer ng Dragon Boat Fighting Competition ay nakakuha ng isang kumikitang taunang kita mula sa mga benta ng entrance ticket ng mag-isa. Higit pa rito, sa mga normal na araw, may ilang tao na umuupa ng flower boat para tumaya sa mga fighting competition na nagambag din sa malaking bahagi ng kita nito. Bilang resulta, kahit na ang lancha ay nakatigil sa ilog sa buong taon, maaari pa rin itong magdala ng malaking halaga ng kita para sa Riverville City Alliance.
Sa makatuwid, sa mga mayayaman na nagambag ng pera upang suportahan ang pag-unlad ng kanilang inang bayan, ito ay katulad din ng isang pamumuhunan. Dahil nakuha ni Tyr at ng iba pa ang kanilang mga tiket sa pagpasok sa pamamagitan ni Brent, ang mga upuan na inilaan sa kanila ay hindi masyadong maganda. Sa katunayan, ang kanilang mga upuan ay nasa pinakamalayo na seksyon mula sa gitnang entablado. Pagkaupo nila, tinuro ni Stephen ang audience seat sa harap mismo ng fighting ring. Nakikita mo ba iyan? Ang walang laman na rehiyon na iyon ay nakalaan para sa malalaking pamilya at negosyo sa Riverville City Alliance. Taon-taon, inorganisa nila ang Dragon Boat Fighting Competition para resolbahin ang iba't ibang isyu sa loob ng alyansa. Anumang hindi pagkakasundo na hindi malulutas ay dadalhin sa fighting ring. Ang magkabilang panig ay magsasabi ng kanilang mga kondisyon bago magsimula ang laban at ang natalong partido ay kailangang obligado sa kanila. Ang tagumpay o pagkatalo ay ganap na nakasalalay sa kakayahan ng isa. Kapag tapos na ang laban, dapat sundin ang mga kondisyon na napagkasundoan. Kung hindi, labag ito sa mga patakaran at regulasyon ng alyansa. Kasabay nito, ang ibang puwersa na hindi kabilang sa alyansa ay maaari ding magbayad ng bayad para malutas ang kanilang mga alitan sa fighting ring. Ang alyansa ay magsisilbing saksi. Ganun din, ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa sariling kakayahan. Kung ang natalong partido ay tumangging maglaro ayon sa mga patakaran at susubukan na talunin ang sistema, iyon ay isang direktang hamon sa awtoridad ng alyansa. Ang mga naturang individual ay hindi na malugod sa Riverville City. Huminto si Stephen, binigyan ng masamang tingin si Tyr, naiintindihan mo ba, duwag? Dito dapat pumunta ang isang lalaki para lutisin ang kanyang mga problema. I wonder what happened to Matthew to cause him to zone out for this long. Sana ang pag-obserba sa Dragon Boat Fighting Competition ay maging inspirasyon mo para maging mas matapang na tao. Kung ikaw ay tunay na lalaki, makipag-away ka kay Matthew kapag siya ay gumaling. Hindi lang ito para kay Winifred. Ipinatong ni Tyr ang kanyang baba sa kanyang kamay habang patuloy na nakatitig sa fighting ring. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Stephen, ang kanyang pinsan na bayaw, kapag nakita niyang ipinakita ni Tyr ang kanyang husay sa fighting ring mamaya. Sa paglipas ng panahon, parami ang nagsimulang magpakita sa flower boat para panoorin ang Dragon Boat Fighting Competition. Hindi nagtagal, napuno na ang lahat ng upuan. Walang nangahas na umupo sa mga upuan sa rehiyon na pinakamalapit sa entablado dahil nakalaan sila para sa mga kinatawan ng Riverville City Alliance. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga miyembro ng mataas na ranggo ng alyansa ang lumakad sa pasukan, kasama sina Marcus Collins at Jade Laurel sa pangunguna. Nang makita ni Stephen na dumating na si Marcus at ang kanyang entourage, hindi niya napigil ang ipakilala sa kanila, nakikita mo ba ang mga taong iyon? Iyan ay si Marcus Collins, ang nangungunang miyembro ng Riverville City Alliance. Ang babaeng katabi niya ay malamang na sinumpa ang kapatid niyang si Jade Laurel. Tyr, ang babaeng iyon ay ang reyna ng alahas mula sa lungsod ng Con, malamang na narinig mo ang tungkol sa kanya. Tiyak na narinig ni Tyr ang tungkol kay Jade Laurel. Hindi lang niya narinig ang tungkol sa kanya, magkakilala pa sila. Mukhang tuwang-tuwa si Stephen, halos parang sinasamba niya ang Riverville City Alliance. Kung hindi niya malalaman ang tungkol sa alyansa. Samantala, tila nag-aalinlangan si Paul habang iniisip noon, ang mga pinuno ng apat na malalaking pamilya ay magkakasamang magpapakita sa Dragon Boat Fighting Competition. Kaya, bakit si Marcus Collins lang ang nandito? Paano naman ang mga pinuno ng mga ibang pamilya? Medyo natarante rin si Stephen Cole, hindi ba si Terry Zander iyon? Bagamat medyo may kakayahan siya sa pamilya, hindi siya direktang kahalili ng pamilya Zander. Nanatili siyang nakatutok sa grupo ng mga tao. Malinaw, si Terry Zander ay walang hawak na mahalagang lugar sa pamilya Zander. Bakit siya nagpakita bilang kanilang kinatawan sa Dragon Boat Fighting Competition? Gayun din, ang binatang iyon ay isang ikatlong henerasyong inapo ng pamilya Wallace sa pangalan ni James Wallace. Bakit magpapadala ang pamilya Wallace ng ikatlong henerasyong inapo bilang kinatawan? Saan napunta ang una at ikalawang henerasyon ng pamilya Wallace? At saka, bakit walang miyembro ng pamilya Quinten dito? Parehong nalito sina Stephen at Paul, lalo na nang umupo sina Marcus Collins at Terry Zander sa reserved section kasama ang iba pang mga kinatawan ng alyansa. Napansin nila na halos isang katlo ng mga upuan sa seksyon na dating napuno noong mga nakaraang taon ay wala ng laman. Hindi pa ito nangyari noon.
Lolo, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Bakit parang marami sa mga kinatawan ng alyansa ang wala dito? At bukod pa sa pamilyang Collins, ang mga kinatawan ng apat na pamilya ay tila walang mahahalagang posisyon. Parang may hindi tama. Habang nagsasalita si Stephen Cole, itinuro niya ang isa pang seksyon ng mga nakareserbang upuan ng alyansa. Lolo, bakit walang laman ang lugar na iyon? Noong nakaraan, bukod sa seksyon na nakalaan para sa mga kinatawan ng alyansa, walang ibang mga seksyon na naiwan na walang laman. May mga mahahalagang tao kaya mula sa ibang lugar na dadalo sa Dragon Boat Fighting Competition ngayong taon. Inihayag ni Paul Cole na hindi niya alam ito. Matapos magretiro bilang punong guro ng Martial Arts Academy, namuhay siya bilang isang normal na mamamayan sa lahat ng mga taon na ito. Natural, hindi niya alam ang tungkol sa mga makabuluhang kaganapan na nangyari sa Riverville City. Habang nagkukulitan sina Stephen at Paul tungkol sa kung gaano sila kawalang alam, isang malaking tiyan, nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa likuran nila ay nagsimulang magsalita. Ang seksyon na iyon ay nakalaan para kay Patrick Reynolds, sabi niya. Natigilan sina Stephen at Paul. Noong una, naisip nila na baka nagkamali sila ng narinig sa lalaki. Patrick Reynolds. Patrick Reynolds. Ang kontrabida sa Riverville City mula 8 taon na ang nakakaraan. Ito ba ay ang parehong kontrabida, Patrick Reynolds? Joke ba ito? Nagmamadaling lumingon si Stephen para tingnan ang medyo may edad na. Kuya, nagbibiro ka ba sa amin? Ang tinutukoy mo ba ay ang kontrabida na si Patrick Reynolds na pinalayas ng alyansa sa Riverville City? Tila nataranta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Young man, are you crazy? How dare you say that Patrick Reynolds is a villain with such a loud voice? Ayaw mo na bang mabuhay? Lumapit siya kay Stephen, bumulong siya, kanina lang bumalik si Patrick Reynolds. Hindi mo ba narinig? Sa loob ng 1 linggo, halos lipulin niya ang lahat ng 4 na malalaking pamilya. Kabanata 78. Mr. Summers. Hindi makapaniwalang tumingin si Stephen sa middle-aged na lalaki, Big. Kuya, you must be joking with me, right? Medyo naiinis ang lalaki nang sumagot, brother, paanong hindi mo narinig ang tungkol dito? Paano ka pa nakapasok sa matataas na klase sa Riverville City? Pwede ba kayong sumakay sa bangka? May ticket tayo. Nagmamadaling kinuha ni Stephen ang kanyang mga tiket at kinawayan siya nito. Kahapon lang kami bumalik sa syudad. Kaya marami pa kaming hindi nalaman. Kuya, ano ba talaga ang nangyari? Pwede mo bang sabihin sa amin? Tumango ang medyo may edad na. That explains why you don't know about these things. Let me tell you about it. Years ago, nang si Patrick Reynolds ay pinalaya sa Riverville City, may chismis na naglakbay siya sa Hilaga. Pagkatapos, siya ay naging konektado sa isang nakakatakot na makapangyarihang pamilya. Pagkaraan ng 8 taon, siya ay na-promote bilang isang mataas na ranggo na general sa pamilya. Ngayon, siya ay itinuturing na isang puwersa na dapat isaalang-alang sa Hilaga. Pagkatapos palawakin ang kanyang kapangyarihan at impluensya, natural na bumalik siya sa eksaktong paghihiganti sa Riverville City Alliance. Sa puntong ito, nagsimulang maging seryoso ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matapos luminggalinge sa paligid upang masiguradong walang pumapansin sa kanilang usapan, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa pagitan lang nating dalawa, bakit sa tingin mo si Marcus Collins lang ang pinuno ng 4 na malalaking pamilya na naroroon ngayong taon? Iyon ay dahil ang 3 pang pinuno ng mga pamilya ay nasugatan lahat ng mga ekspertong mandirigma na dinala ni Patrick Reynolds mula sa kanya. Ang Hilaga. Tingnan mo ang pamilya Zander. Kaya lang nagpadala sila ng hindi importanteng miyembro ng pamilya ngayon ay dahil na-hospital na lahat ang iba nilang kapamilya. Mas malala pa ang nangyari sa pamilya Wallace. Hindi lang naapektuhan ang mga direktang kaapo-apuhan nila, pati mga indirect na hospital pa. Balita ko, naduraj lahat ng buto sa katawan ng ulo ng pamilyang Wallace. Nakoma na siya ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit si James Wallace ang tanging kinatawan na maaaring ipadala ng pamilya Wallace. Kung tungkol sa pamilya Quinten, walang dumating dahil pinatay ang ulo ng kanilang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Stephen Cole sa gulat. Hindi niya inaasahan na napakaraming malalaking insidente ang nangyari sa Riverville City nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag nito kung bakit marami sa mga miyembro ng alyansa ang hindi nagpakita sa Dragon Boat Fighting Competition. Marahil, natakot sila kay Patrick Reynolds.
Nang mabalita ni Paul na gagamitin ni Patrick Reynolds ang Dragon Boat Fighting Competition para maghiganti sa Riverville City Alliance. Gayon din upang mabawi ang kontrol sa Riverville City, tila siya ay nalungkot. Kasabay nito, medyo nag-aalala siyang sinabi, sa mga sinabi mo sa amin, mukhang talagang nag-comeback si Patrick Reynolds. I'm afraid there will not be peaceful days ahead for Riverville City. This is isang malaking kasawian. Si Stephen Cole ay nagsimulang pawisan ng husto. Nagplano siyang magbukas ng boxing gym kasama si Matthew. Kung ang Riverville City ay nahulog sa mga kamay ni Patrick Reynolds, hindi siya magkakaroon ng madaling panahon sa pagpapatakbo ng kanyang boxing gym sa mga darating na araw. Sandali lang, parang may naisip si Stephen. Sa 4 na malalaking pamilya, 3 ang napatay ni Patrick Reynolds. Bakit maayos pa rin ang pamilya Collins? Hindi naman naligtas ang pamilya Collins, sagot ng medyo may edad na. Nabalitaan ko na nagpadala talaga si Patrick Reynolds ng isang dalubhasang manlalaban sa pamilya Collins 2 araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, kumuha sila ng mas malakas na manlalaban upang protektahan sila at sa gayon ay pansamantalang naligtas. Sigurado ka ba dito? Masayang tanong ni Stephen. Kahit na si Patrick Reynolds ay maaaring bumalik mula sa hilaga sa isang malakas na posisyon, hindi pa siya eksaktong hindi magagapi. Kahit na nilayo niyang gibain ang Riverville City Alliance at mabawi ang kontrol sa Riverville City, marami pa rin ang kawalan ng katiyakan kung siya ay magiging matagumpay. Sino itong dalubhasang mandirigma na kinuha ng pamilyang Collins? Paano niya magagawang tumayo laban sa gun na kinuha ni Patrick Reynolds mula sa hilaga? Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi ko alam ang pangalan niya. Gayunpaman, nabalitaan kong napakabata pa niya. Tinatawag siya ng pamilyang Collins bilang Mr. Summers. Marahil, siya ang kakatawan sa kanila sa Dragon Boat Fighting Competition. Mr. Summers. Hindi na malaya ni Stephen na nakatingin kay Tyr, Mr. Summers. Kapareho mo ang apelyido niya. Mukhang hindi lahat ng Summer ay walang kwentang duwag. At least itong si Mr. Summers ay tunay na lalaki. Dear Summers, ano ang masasabi mo? Sa kabila ng pagiging inapo ng mga parehong tribo, may napakalaking agwat sa pagitan mo at sa kanya. Hindi mapakali si Tyr na sumagot sa pang-aasar ni Stephen. Kung nalaman ng lalaking ito kung sino talaga si Mr. Summers, nag-isip si Tyr kung lalabas ba ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga eye socket. Karamihan sa mga kinatawan ng alyansa ay tila nalulumbay nang makita nila kung gaano ang isang katlo ng mga upuan sa kanilang nakareserbang seksyon ay walang laman. Ito ay totoo lalo na kina Marcus Collins at Terry Zander na parehong kinatawan ng 4 na malalaking pamilya. Mr. Collins, nabanggit mo noong nakaraang araw na si Mr. Summers ay lalaban para sa Riverville City Alliance sa kompetisyong ito. Bakit wala pa siya? Tanong ni Terry. Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang wala na saan man ang tinatawag na Mr. Summers kaya naman nagpanik siya. Lalong nag-alala si Marcus. Simula nang dumating siya, hinahanap-hanap na niya si Mr. Summers. Ngunit dahil si Tyr ay nakaupo mismo sa likuran, hindi siya makita ni Marcus at sa gayon ay hindi sigurado kung lalabas si Tyr ngayon o hindi. Jade, maaari bang mag-rain check si Mr. Summers sa kompetisyong ito ngayon? Tanong niya. Kumunat ang noo ni Jade. Huwag kang mag-alala. Dahil nangako siya, tiyak na tutuperin niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita. Sa oras na iyon, isang malakas at matipunong lalaki na nasa edad 40 na nakaupo sa tabi ni Terry ng panunuya. Who is Mr. Summers anyway? I bet he's too afraid to show up. Mas maganda kung hindi na siya magpakita. Si Patrick Reynolds ay kumuha lang ng ilang eksperto mula sa hilaga. Walang dapat ikatakot. Pagdating ng panahon, ako, si Hector Ward, ay aakyat sa entablado, talunin ang tinatawag na eksperto mula sa hilaga, at ililigtas ang Riverville City Alliance mula sa mahirap na sitwasyong ito. Batay sa kanyang hitsura at karisma, si Hector Ward ay lumitaw na medyo pambihira. Gayunpaman, ang kanyang mapagmataas na pag-uugali ay naging sanhi ng labis na hindi komportable kay Marcus at Jade. Sino ito? Ito si Hector Ward, sagot ni Terry. Siya ay isang dalubhasang mandirigma na inupahan ko ng malaking halaga. May background siya sa Hangga Martial Arts at simula pa noong bata pa siya ay nagsasanay na siya nito. Sa edad na 13, nakagawa na siya ng malalaking tagumpay. Sa edad na 20, matagumpay niyang na-master ang Hangga. Ngayon, siya ay isang kilalang individual sa lalawigan ng Riverdale. Si Hector ay dating lumahok sa underground fighting scene.
Ang kanyang pinakakapuri-puri ay ang pag-iingat ng record ng 36 na magkakasunod na panalo. Kabanata 79. I'll give you a chance. Ang bawat lungsod ay may sariling underground fighting scene. Sa panahon ng naturang mga laban, ang isang bahagyang maling pagkalkula ay maaaring humantong sa isang nakamamatay na resulta. Sa halip na isang showcase lamang, ang gayong mga labanan ay may kasamang tunay na labanan kung saan ang bawat suntok ay hinahawakan ng buong lakas. Kung nakapagpanatili si Hector ng record na 36 na magkakasunod na panalo sa underground fighting scene, tiyak na siya ay may talento. Kung nagkita sila kanina, baka may mas magandang impression sa kanya sina Marcus at Jade. Gayunpaman, mula nang nasaksihan nila si Tyr sa isang labanan, hindi na nila masyadong inisip ang lahat ng tila ekspertong manlalaban na ito. Sa aking narinig, ikaw ay talagang itinuturing na isang dalubhasang mandirigma, sabi ni Marquez. Gayunpaman, mangyaring huwag maliitin ang mga taong dinala ni Patrick Reynolds mula sa Hilaga. Maaaring hindi mo pa nakita ang gayong katapangan sa buong buhay mo. Mababa ba ang tingin mo sa akin? Nakakunot ang noo ni Hector habang nakatingin kay Marquez na medyo may galit. Nagiging mabait lang ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala sa iyo ng maaga. Medyo nalungkot din si Terry. Dahil gumastos ng 30 milyong dolyar para kunin si Hector, labis siyang nadismaya sa mga reaksyon ni Marquez at ng iba pa. Noong una, akala niya ay magugulat sila at magugulat kay Hector. Head of the Collins family, I think you are overestimating your foe and underestimating yourself at the same time. Ganon ka ba talaga ka-intimidate kay Patrick Reynolds? Sabi ni Terry. Talaga? Yan ba ang iniisip mo? Umalaklak si Marquez. I'm not overestimating my foe, at hindi ko rin minamaliit ang sarili ko. Malalaman mo kung ano ang ibig kong sabihin pagdating ng panahon. Sigurado akong narinig mo na si Iron, ang master ng boxing sa Riverville City. Simula bata pa lang ay nag-practice na siya ng kanyang Iron Fist technique. Pero alam mo ba kung ano ang nangyari kay Iron nang makipaglaban siya sa expert fighter ni Patrick Reynolds? Nanlamig siya sa isang suntok. Sa tuwing naaalala ni Marquez ang nangyari sa labanang iyon, nanginginig siya sa takot. Kung wala si Mr. Summers sa araw na iyon, nagpapahinga na ako ngayon sa aking libingan. Huwag mong maliitin ang iyong mga kaaway. Ang mga taong dadalhin ni Patrick Reynolds sa fighting competition ay magiging mas malakas pa. Malamig na single ni Hector. I've heard about Iron too. That man is nothing but a freak show. I also can kill him with a single suntok. On the other hand, the Mr. Summers you have been talking about is not even here. I'm natatakot na hindi rin niya kakayanin ang isang suntok mula sa akin. Hindi mapakali si Marquez na tumugon sa mayabang na kilos ni Hector. Kung sa tingin mo ay napakahusay mo, sige at gawin mo ang gusto mo. Sarili mong buhay ang nasa linya pa rin. Naisip niya sa sarili. Sa puntong ito, iniipit ni Marquez ang lahat ng kanyang pag-asa kay Tyr. Tama ang kanyang instincts. Bukod sa Tyr, walang sinuman sa Riverville City ang makakapagligtas sa Riverville City Alliance mula sa mapanganib na sitwasyong ito. Sa sandaling iyon, nagkagulo ang mga tao. Napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, naglalakad lang si Patrick Reynolds sa main entrance at papunta na sa kanilang direksyon. Ito ay maliwanag na ang karamihan sa mga tao sa likod niya ay dating miyembro ng Riverville City Alliance. May babae rin sa mga bisig ni Patrick Reynolds. Siya ay may hubog na katawan at lubhang kaakit-akit. Nang makita ni na Marquez, Terry, at ng ikatlong henerasyong inapo ng pamilya Wallace, si James Wallace, ang eksenang ito, sabay-sabay silang tumayo. Tila disgusted sila kung paano idiniin ng babae ang kanyang katawan kay Patrick Reynolds. Ang babaeng ito ay si Phoenix Larsen. Alam ng bawat tao sa matataas na uri ng Riverville City na dati siyang isa sa mga asawa ng pinuno ng pamilyang Quinten, si Hugo Quinten. Ngayong pinatay na siya ng upahang gun ni Patrick Reynolds, nagpa siya si Phoenix Larsen na magpasakop kay Patrick. Hindi lamang ito naging malaking kahihiyan sa pamilya Quinten, nagdulot din ito ng kahihiyan sa buong Riverville City Alliance. Tumayo si Marquez at tinuro ng daliri si Phoenix. Phoenix Larsen. What is the meaning of this? Kamamatay lang ni Hugo Quinten at isinuko mo na ang sarili mo sa kalaban. Are you hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tila hindi naapektuhan si Phoenix sa mga salitang galit ni Marquez. Paikot-ikot ang kanyang sexing katawan, sinimulan niyang ligawan ang kanyang bagong beauty. Kuya Patrick, tignan mo, sinigawan niya lang ako. Tumawa ng malakas si Patrick bago pinisil ang pribadong parte ng katawan ni Phoenix.
Don't worry. Malapit ko na siyang parusahan para sa'yo. Habang nagsasalita siya ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ni Marquez. Hindi lang sa akin ang Phoenix Larsen, nasa ilalim din ng kontrol ko ang buong pamilya Quintan. Marquez Collins, matagal na mula noong huli tayong magkita. Ilang taon na ang nakalilipas, ikaw at ang tatlo pang malalaking pamilya ang nanguna sa pagbuo ng alyansa at pinalayas ako sa Riverville City. Naaalala mo pa ba kung paano nangyari iyon? Ngayon, ako, si Patrick Reynolds, ay bumalik, deklara niya. Huminga ng malalim si Marquez at ang iba pang nakapaligid sa kanya. Hindi nila inaasahan na ganap na sakupin ni Patrick Reynolds ang pamilya Quinten at sa isang napapanahong paraan. Hindi ito magandang senyales. Sa oras na iyon, lumabas mula sa likuran ni Patrick Reynolds ang isang lalaking nakasuot ng lina na damit at may masamang tingin din sa kanyang mukha. May malakas na aura sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng isang hakbang, ang kanyang presensya ay nagparamdam sa iba na parang isang halimaw ang lumabas mula sa karamihan. Maging sina Terry at Hector ay nakaramdam ng goosebumps sa kanilang buong katawan. Sino ang taong pumatay sa kapatid ko? Ibigay mo sa akin. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya ni Collins, hiling ng lalaki. Nang marinig ni Marquez na magsalita ang lalaki, nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Maging si Jade ay nakaramdam ng panginginig sa buong anit niya. Samantala, nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ng mga taong nasa likuran nila. Masyadong nakakatakot ang nangingibabaw na aura ng lalaking ito. Aaron, umatras ka muna. Huwag mong takutin itong mga mahiyain. Magagawa mo ang gusto mo sa Dragon Boat Fighting Competition, sabi ni Patrick. Nagsindi siya ng sigarilyo at humigop dito bago ngumiti kay Marquez at sa iba pa. Babayaran ko kayong lahat sa ginawa ninyo ilang taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, bago iyon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, may sino man ba sa Riverville City Alliance na gustong kusang magpasakop sa akin? Kung gagawin mo, pumunta ka sa tabi ko ngayon din. Magpapagaan ako sa iyo kapag natupad ko na ang mga parusa. Kung hindi, kapag nasakop ko na ang buong Riverville City, babayaran kita ng doble sa ginawa mo. Lahat ng mga taon na ang nakalipas. Napakalakas ng pagpili ng mga salita ni Patrick Reynolds. Ang kanyang dominanting presensya ay parehong nakakatakot. Sa katunayan, pagkatapos maging isa sa 5 magigiting na general ng pamilya Summers, hindi na siya ang walang muwang na bully na dating siya ay 8 taon na ang nakararaan. Walang sinasabi kung gaano siya naging makapangyarihan. Ang kapaligiran sa Flower Boat ay naging hindi pangkaraniwang nakakainis. Marami sa mga kinatawan ng Riverville City Alliance ay nagsimulang magbago ng kanilang isip. Maya-maya, nagsimulang maglakad palabas ang mga tao mula sa likuran ni Marquez. Kami, ang pamilyang Yates, ay kusang loob na nagpapasakop kay Mr. Reynolds. Umaasa kami na mapatawad mo kami sa aming mga nakaraang maling nagawa. Gagawin namin ang anumang sinabi mo sa amin sa hinaharap ng walang reklamo. Kami, ang Millennium Group, ay gustong sumama sa iyo, Mr. Reynolds. Ilang taon na ang nakalipas, pinilit kami ng 4 na malalaking pamilya na sumali sa alyansa. Wala itong kinalaman sa amin. Kami, ang kumpanya ng Asahi Property, ay nais na maging bahagi rin ng iyong grupo, Mr. Reynolds. Mangyaring magdahan-dahan sa amin. Gusto din ng pamilya Woods na sumali sa panig ni Mr. Reynolds. Mula ngayon, gagawin ng pamilya Woods ang anumang sasabihin mo. Kabanata 80. Nagsimula ang labanan. Wala pang 1 minuto, halos 10 sa mga miyembro ng alyansa ay lumipat na sa panig ni Patrick Reynolds. Bawat isa sa kanila ay nagpapahayag ng higit na nakakababa sa sarili ng mga salita kaysa sa nauna sa kanila. Nang makita kung gaano halos kalahati ng mga miyembro ng alyansa ang hindi umakma sa panig ng kanilang kalaban, parehong mukhang galit na galit sina Marquez Collins at Terry Zander. Gusto din ng pamilyang Wallace na magsumite kay Mr. Reynolds. Pakiusap, Mr. Reynolds, maging isang mabait na tao at hayaang mabuhay ang pamilya Wallace. Bigla ring nagsimulang maglakad si James Wallace, ang ikatlong henerasyong inapo ng pamilya Wallace, sa direksyon ni Patrick Reynolds. Agad na nagalit sina Marquez Collins at Terry Zander. Maliban sa katotohanan na ang ibang puwersa sa loob ng Riverville City Alliance ay sumuko sa mga impluensya ni Patrick Reynolds. Hindi katanggap-tanggap para sa isa sa 4 na kilalang pamilya na gawin din ito. Higit sa lahat, ang pamilya Wallace ay nabugbog lamang ng husto ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko nais-nais para kay James Wallace na ipagkanulo ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsanib puwersa kay Patrick Reynolds.
Noon, mas nakakahiya ang ugali ni James Wallace kaysa sa ginawa ni Phoenix Larsen dahil kahit papaano wala siyang Quinten bilang kanyang apelyido. Samantala, si James Wallace ay isang direktang miyembro ng pamilyang Wallace. James Wallace, paano mo ito magagawa sa pamilya mo? Tanong ni Marcus Collins na pasaway. Umikot si James Wallace para ngumiti ng malamig kay Marcus Collins. Mr. Collins, isang matalinong tao ang nakakaalam kung kailan dapat magpasakop sa kapalaran. Nandito ako ngayon sa ngalan ng aking mga nakatatanda upang ipahayag ang aming taos-pusong paghingi ng tawad sa ginawa namin kay Mr. Reynolds noong nakaraan. Ano? Napatulala si Marcus Collins. Sumuko na rin ba ang mga elder sa pamilya Wallace? Tumawa ng malakas at tuwang-tuwa si Patrick Reynolds. Nang makita ni James Wallace si Patrick na tumatawa, tumawa rin siya. Bang! Gayunpaman, biglang sinipa ni Patrick Reynolds si James Wallace. Nagpadala ang pamilya Wallace ng isang third-generation brat na tulad mo para ihatid ang mensahe sa akin, Patrick Reynolds. Mababa ba ang tingin sa akin ng mga matanda sa pamilya mo? Bumagsak si James Wallace sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang kamay sa kanyang tiyan, kitang-kita niya ang sakit. Halos maluha, nanginginig sa takot si James Wallace. Mr. Reynolds, bawat miyembro ng matatanda sa aking pamilya ay inatake ng iyong mga tao 3 araw na ang nakakaraan. Hindi ako pinadala ng pamilya Wallace dahil minamaliit ka nila Mr. Reynolds. Ako na lang kasi ang natitira bilang representative. Habang nagsasalita si James Wallace, lumuhad siya sa harap ni Patrick Reynolds at paulit-ulit na yumuko sa kanya. Noong nakaraan, kilala si James Wallace bilang isang mayaman at sikat na tao sa Riverville City. Sa hindi inaasahan, isang twist ng kapalaran ang naiwan sa kanya na nagmamakaawa kay Patrick Reynolds na iligtas siya sa kanyang buhay. Ito ay talagang isang malungkot na tanawin. Kahit gaano kalaki ang pamilyang Wallace, si James Wallace lang ang tanging tao na pisikal na makakaharap at makapag-alok ng kanyang paghingi ng tawad. Hindi maiwasang malungkot ang isa para sa kanya. Samantala, si Patrick Reynolds naman ay lalong tumawa. Nang makita ni Patrick Reynolds kung gaano wala pang 10 tao ang nakatayo sa likod ni Marcus Collins, tila mas natuwa siya. Wala na bang ibang susuko sa akin? Mukhang ang Riverville City Alliance ay mayroon pa ring ilang mga tao na may matigas na buto. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng matigas na buto ay hindi naman isang magandang bagay dahil kapag mas matigas ang iyong mga buto, mas masasaktan ito kapag ito ay nabali. Terry Zander gritted his teeth bago mabangis na sumagot kay Patrick Reynolds. Patrick Reynolds, huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo. Hindi pa natukoy ang kalalabasan nitong Dragon Boat Fighting Competition. Tama. Patrick Reynolds, wala kang karapatang angkinan ang trono sa Riverville City sa ngayon. Kasabay nito, nagsimulang magsalita si Steve Hammer, ang pinuno ng pamilya Hammer, na pangalawa lamang sa 4 na kilalang pamilya. Dahil handa na siya sa mga mangyayari ngayon, hindi siya natakot kay Patrick Reynolds. Tumawa ng malakas si Patrick Reynolds bago tuluyang itinoon ang tingin kay Marcus Collins. Marcus Collins, gusto mo bang magsabi rin ng ilang masasamang salita sa akin? Alam kong nag-imbite ka ng isang dalubhasang mandirigma na tinatawag na Mr. Summers. Hindi ba? What a coincidence. Kapareho niya ang apelyido sa pamilyang Summers na pinaglilingkuran ko sa norte. Bakit wala pa siya? Malamig na umungol si Marcus Collins. Si Mr. Summers ay tiyak na magpapakita ngayon. Patrick Reynolds, nagawa kang paalisan ng Riverville City Alliance 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon, makalipas ang 8 taon, magagawa pa rin natin ang pareho. Maswerte ka at nakatakas ka noon. Sa pagkakataong ito, hindi ka na magiging kasing swerte ng dati. Tumawa si Patrick Reynolds na parang malaki ang kumpiyensa. Mabuti. Napakagaling. Marcus Collins, dahil sa sinabi mo, mayroon akong sapat na dahilan para lipulin ang pamilya mo pagkatapos kong mabawi ang kontrol sa Riverville City. Sana maging matapang kagaya ng sinasabi mo ngayon pagdating ng panahon. Habang nagsasalita si Patrick Reynolds, tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa seksyon ng mga upuan sa likod niya. Kasabay nito, nakita niyang napuno na ang mga upuan. Sa katunayan, napakaraming tao na malinaw na walang sapat na upuan para sa lahat. Sa kabaligtaran, ang bilang ng mga bakanting upuan sa panig ni Marcus Collins ay tila mas nakakaawa sa ibabaw ng 1/4 ng mga orihinal na bisita na ngayon ay nawawala. Sa halos 10 tao lamang ang nakaupo doon, ang natitirang mga upuan na bumubuo sa 2/3 ng buong seksyon ay walang laman.
Hindi alintana kung paano tumingin ang isang tao, ito ay isang masakit na tanawin. Samantala, ang mga miyembro ng audience sa likod ay tahimik lahat. Mayaman sila o mga opisyal ng gobyerno sa Riverville City. Bagamat hindi sila bahagi ng alyansa, kahit papaano ay konektado sila sa alyansa sa pamamagitan ng pang-araw-araw na negosyo. Ngayon na ang alyansa ay bumagsak. At si Patrick Reynolds ay maaaring mabawi ang kontrol sa Riverville City, maaari nilang isipin ang isang madilim na hinaharap para sa kanilang sarili sa mga darating na araw. Pagkatapos ng lahat, marami sa mga taong naruroon ang lahat ay dumaan sa madilim na mga araw sa ilalim ng impluwensya ni Patrick Reynolds ilang taon na ang nakararaan. Bagamat marami sa kanila ang hindi nagnanais na mabawi ni Patrick Reynolds ang kontrol sa Riverville City, wala ni isa sa kanila ang nangahas na magsalita laban sa kanya sa ngayon. Dahil ang 2 ng mga maimpluwensyang tao sa Riverville City Alliance ay nagsumite na ng kanilang sarili kay Patrick Reynolds. Ang mga normal na mamamayang ito ay natural na walang lakas ng loob na ipahayag ang kanilang mga opinyon. Pagsapit ng alas 11, sa wakas ay oras na para magsimula ang Dragon Boat Fighting Competition. Ang dalubhasang manlalaban ni Patrick Reynolds ay tumalon ng 2 metro sa ere bago lumapag sa fighting ring. Nang tumama ang kanyang mga paa sa lupa, nakatayo siya ng matatag sa fighting ring. Pagkatapos noon, inilipat niya ang kanyang tingin pababa tulad ng gagawin ng isang agila kapag naghahanap ng biktima. Batay sa kanyang kahangahangang paraan lamang, marami sa mga mandirigma ng Riverville City ang nawala na ng lakas ng loob na umakyat sa entablado. Ang lalaki sa fighting ring ay pinangalan ng Jake Morris, isang dalubhasang manlalaban na binabayaran ng pamilya Summers mula sa hilaga ng napakagandang sahod upang manatili sa paligid. Sa bawat bahagi ng mundo, ang mga pamilya ay kukuha ng mga dalubhasang mandirigma tulad niya na makakatulong sa paglutas ng mga isyu na hindi kayang ayusin ng pera at kapangyarihan. Bilang isa sa 5 magigiting na general sa pamilyang Summers, si Perry Reynolds ay hindi lamang babalik sa Riverville City upang mabawi ang kontrol dito. Higit sa lahat, narito siya para imbitahan si Tyr Summers na bumalik sa pamilya Summers. Dahil si Jake Morris ay itinuturing na sapat na mahusay para sa trabaho, nangangahulugan iyon na siya ay talagang may kakayahang tao sa mga mata ni Perry Reynolds. Kung ikukumpara kay Leo Granger, marahil ay mas nakakatakot na kalaban si Jake Morris. Ako si Jake Morris. Mayroon bang naglalakas loob na hamanin ako? Ang kanyang tinig ay buo at malakas, at parang ungol ng leon. Mula sa kanyang tunog lamang, malinaw na mararamdaman ng isa na siya ay isang dominanteng dalubhasang manlalaban. Pakituloy mo. Mapaglarong tumingin si Patrick Reynolds kay Marcus Collins. Tila buo ang tiwala niya sa magiging resulta ng laban. Dahil hindi pa dumarating si Tyr Summers, walang choice si Marcus Collins kundi manahimik. Napatingin si Marcus Collins kay Terry Zander. Bakit hindi mo sila kunin para sa laban na ito? Napatingin si Terry Zander kay Hector Ward na may kalmadong ngiti sa labi. Hayaan mo muna ako. Hindi problema yon. Gayunpaman, kailangan mong bigyan ako ng mas maraming pera.